Kaya ito ay tungkol sa kasaysayan pagkatapos makumpleto ang mga pader ng lungsod. Ngayon, sinuri naton ang nakaraang oras. Kung may ibang kasaysayan para sa templo mismo at sa kasaysayan para sa pader ng lungsod, tama ba? Okay. Kaya noong 516 BC, muling itinayo ang templo. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, sa loob ng 72 taon, ang templo ay walang anumang pader na nagproprotekta sa lungsod. At sa wakas, sa loob lamang ng 52 araw, ang mga pader ng lungsod ay ipinayo sa paligid ng templo noong 444 before Christ. Kaya naisip namin, wow, sa wakas, tapos na rin ito. Ngunit muli, tulad ng sinasabi sa pamagat, ito ay isang kasaysayan pagkatapos ng pagtatayo ng pader ng lungsod. Sige, tingnan natin. Hindi ko. Ano ba to? Sige. Hayaan mo ako. Sige po, walay problema. Sige po, walay problema. Sige, sige. Walay problema, ma. Kaya, itinatayo lamang ang mga pader sa paligid ng lungsod. Ngayon ay may nakikitang pader ng lungsod, ngunit hindi iyon ang katapusan dahil may kasaysayan pa rin pagkatapos noon. Hindi na ako masasabing ang komunidad ng Tipan ay ganap na naibalik gamit ang nakikitang pader ng lungsod dahil ang pagpapanumbalik ay hindi maaring maganap lamang sa labas. Napakahalaga rin ang panloob na pagsasaayos. Makita na ito. Ngayon, anong uri ng kasaysayan ang naroon pagkatapos maitayo ang pader ng lungsod? Makikita mo sa buong kasaysayan na maraming pagsalakay ang naganap upang pigilan ang muling pagtatayo ng templo at mga pader ng lungsod. Ngayon, bagamat natapos ang mga pader ng Jerusalem noong 444 BC, may mga banta mula sa isang lalaking nangangalang Tobias at sa kanyang mga tao. Kaya nanganahulugan ito na ang panlambas na pader lamang ay hindi sapat dahil magkakaroon pa rin ng mga banta. Kaya laban dito, upang protektahan ang kanyang bayan, sinimula ng Diyos ang isang panloob na espiritual na reformasyon. At ang magiging pangunahing tauhan ngayon ay si Ezra. Ang huling lektura ay tungkol kay Nehemias, tama ba? Ang lekturang ito ay tungkol kay Ezra. Kaya tingnan muna natin kung anong uri ng mga banta ang mairon. Natapos na ang mga dingding. Dapat may proteksyon, di ba? Ngunit makikita mo na kahit natapos na ang pader, meron pa ring isang bayan, ang mga maharlika ng Juda na nagsimulang makipag-usap kay Tobiah na nasa labas ng pader. Iyan ay nasa Nehemias 6, versikulo 16. Sinasabi na noong mga araw na iyon, maraming liham ang dumarating mula sa mga maharlika ng Juda kay Tobiah. Ang mga maharlika ay tumutukoy sa mga taong may malaking impluensya, ang mga kilalang tao sa lipunan, tama ba? Ngayon, mayroon silang malapit na relasyon kay Tobias at ang sulat ni Tobias ay dumating din sa kanila. Kaya nakikita nato na mayroong napakalawak na komunikasyon na nagaganap mula sa loob ng lungsod patungo sa labas kung saan naroon ang mga kaaway. Gayon din si Tobiah. Siya at ang kanyang anak ay nagpakasal sa isang makapangyarihang pamilya sa Jerusalem. Sa buong kasaysayan ng pagtubos, makikita natin na ang kasal ay isa sa pinakamahalagang taktika na ginamit ni Satanas upang hadlangan ang tipan. Mga tao, ang kasal ay isang napakahalagang susi. Ngayon, makikita natin ang kinatawan, dalawang kinatawang pamilya na nahulog sa mga taktikang ito. Simulan natin sa Jeremias, Kabanata 6, talata 18.
sapagkat marami sa Juda ang nanumpa kay Tobias dahil siya ay manungang ni Sichanias na anak ni Ara, at ang anak nitong si Jehoana ay nagpakasal sa anak na babae ni Mesulam na anak ni Berekias. Simulan natin kay Tobias. Sino si Tobias? Siya ang Hentil, ang Amonita. At sa nakalipas na 3 lektura, sinuri natin ang masiding pagnanais ng Diyos na itayo ang templo at gayon din ang lungsod, tama ba? Ganito na lamang ang naging hula niya tungkol dito. Sa pamamagitan sa kaniyang mga propeta, daan-daang taon bago pa man ito aktwal na nangyari. Mulit, nang aktwal na nagaganap ang katuparan na iyon habang itinatayo sa mga Israelita ang pader, dumating si Tobias at ang kanyang mga tauhan at nagtawanan at nanlait. At kinutya ang kamanghamanghang gawaing ito na pinanlo ng Diyos. Sabi nila, kung tatalon ang sora sa mga pader na ito, gugunaw ang mga ito. Siya si Tobia. At gayon pa man, sino ang nagpakasal sa kanyang pamilya? Nakita natin sa talata 18, si Ara at ang kanyang anak na si Sichanias at ang kanyang anak na babae ay ikinasal kay Tobias. At kaya sila ay may isang anak na lalaki, si Jehohanan. Sino ba itong si Ara? Bueno, nakikita natin ang tala ni Ara sa Biblia. Sabi ko, narito siya, parang mga founding member. Karon, sama siya sa nagtukod og simbahan, kainilang tao. Kay dihay tulo kapag balik gikan sa Babylonia, di ba? Bueno, lumilitaw ang pangalan sa mga tao. Kabilang sa mga taong bumalik noong unang pagbabalik. Noong unang nag-utos si Ciro, balikan sa Jerusalem ang lahat ng taong para sa Diyos na nagnais na magtayo ng templo para sa Diyos. Kaya ito ay parang mga makabayan, ang masugid na mananampalataya na gustong bumalik at muling itayo ang bahay para sa Diyos, tama ba? Kaya aman talagang deboto ang mga pamilyang ito. Ngunit, makikita mo na ang kanilang pangalan ay hindi matatagpuan sa mga taong bumalik sa pangalawang pagkakataon. Bukod pa riyan, makikita mo sa buong aklat ng Nehemias sa pagtatapos ng ikatulong pagbabalik, ang pagtatayo ng pader ng lungsod ay hindi ang katapusan. Sa aklat ng Nehemias, ang katapusan ay ang mga taong ito na tumulong sa pagtatayo ng pader ng lungsod at inialay ang buong lungsod sa Diyos at sila ay nagbuklod ng isang tipan. Ang mismong tipan na ginawa kay Moises, libu-libong taon na ang nakalipas. At sinasabi nito, kami ay babalik sa iyo, Diyos, at kami ay magiging mga tao sa iyong tipan. Kaya nilang tinatakan ang tipan, tama ba? Ngunit ang pamilyang ito ni Ara, ang kanilang mga pangalan ay matatagpuan sa mga taong nagtatakmang tipan. So ibig sabihin, ano ang sensay ng pagbabalik? Unang pagbabalik, pangalawang pagbabalik, pangatlong pagbabalik, kung hindi nila mapirmahan ang tipang sa Diyos, tama ba? Kaya hindi sila bahagi ng pagpapanumbalik ng tipan, mga tao. Kaya medyo gusto kong ihalin tulad ang grupong ito sa mga founding member na nag-alab noong umpisa sa simbahan, di ba? Pero habang tumatagal, ito ang unang henerasyon na talagang nag-aalab. Lumilipas ang panahon sa ikaduhang henerasyon. Ganun lang. At ang ikatulong henerasyon ay nagpakasal sa kaaway ng Diyos. Kaya nakikita nato ang pinumenong ito sa paglipas ng panahon. Ang mga tao ay lumalayo sa tipan ng Diyos at nawawala sa kanila ang layunin kung bakit sila bumalik mula sa Babylonia sa unang lugar. At hindi tinanggap ng kanilang mga anak ang pananampalataya mula sa mga magulang at ampipan. Kaya sila ay naging sekularisado at nauwi sa pakikipaglaban sa kaaway ng Diyos, ang panig ng kaaway ng Diyos. At sa tingin ko ay malaki rin ang naitutulong nito para sa realidad ng kasalukuyan. Ngayon, tingnan natin ang kanyang anak na si Jehohanan. Sino ang pinakasalan niya? Okay, kaya sinasabi sa ikalawang kalahati ng talata, ang anak ni Barakaya na si Meshulam at ang kanyang anak na babae ay ikinasal kay Jehohanan, tama ba?
Sinasabi na ang kaniyang anak na si Jehohanan ay nagpakasal sa isang anak na babae ni Mesulam na anak ni Barakaya. At inilarawan ko siya bilang isang masigasig na miyembro, okay, na talagang masipag, matatagpuan kahit saan sa mga pagtitipon ng simbahan at talagang umaasa kami sa kanya. Aba, lumalabas itong lalaking ito. Habang ginagawa o inaayos ang 42 na seksyon. Alam mo, natapos ang 42 na seksyon ng pader ng lungsod sa loob lamang ng 52 araw. At maisip mo kung gaano katindi ang panganak. Ngunit dito, ang lalaking ito, si Barak Mishulam, dito siya ay nakalista sa 2 bahagi ng pader. Sa Section 6 at Section 80, sa Nehemias 3, talata 4 at Nehemias 3, talata 3. Kay isa siyang tunay na tapat na tao. Mas masupag siyang nagtrabaho kaysa sa karamihan sa mga tao. Pero hulaan mo kung ano. Ganoon na lang ang naging target ni Tobias sa kanilang pamilya. Talagang tapat at masipag siya sa simbahan, di ba? Kaya makikita natin na ang kaniyang pangalang Mishalom ay nangangahulugan, kaibigan o kakampi. Ang pangalan ay dapat para sa pagiging kaibigan o kakampi ng Diyos, tama ba? Ngunit sa halip, dahil nabigo siyang ihatid ang pananampalataya sa tipan sa kanyang anak na babae, tama ba? At kahit na nagtagumpay sila sa pagtatayo ng panlabas na bahagi, ang nakikitang templo, nabigo sila sa pagtatayo ng panloob na pader ng templo, ang pader ng lungsod ng Diyos, tama ba? Kaya, bilang resulta, ibinigay nila ang kanilang minamahal na anak na babae sa away ng Diyos. Okay, kaya pala maraming sinasabi ito tungkol sa takdang aralin para sa simbahan ngayon. Paano natulabanan ng oras? Paano natin maipapasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon, sa ating mga anak, sa kanilang mga anak, at sa kanilang mga anak? Yan ay isang napakahalagang gawain na kailangan nating tugunan. Dahil ang buong proyekto ng pagtatayo ng templo, pagtatayo ng pader ng lungsod, ay tungkol sa pagpapanumbalik bilang isang tipan, bayan-bayon. Kaya, nang hindi ipinapasa ang tipan ng Diyos sa ating susunod na henerasyon, sinasabi nito sa atin, hindi lamang ang nangyari sa isang henerasyon, kahit kay Abraham. Tama ba? Sina Abraham, Isaac, Jacob at Jose. Ang 4 na henerasyon ang mga pangunahing patriarka sa tipan ng Tanglaw, tama ba? Iyan ang nagbabalangkas sa kaharian ng Diyos, tama ba? Kaya bilang isang bayang pinagtipanan, ibig sabihin ay mga tao mula rito, mula Ara, hanggang sa Shekinah, hanggang sa anak na babae, kinahanglan naming magtiyada sa buong panahon. 3 yugto ang pagbabalik. Hangkon sa atong pagsasama-samang tatatakan ang tipan bilang bayan ng Diyos, tayong lahat ng henerasyon ay kailangang magtiyaga ng sama-sama. Unsa man ni? Kaya naman si Tobia ay lubos na nakipag-alyansa sa mga kilalang tao sa Juda. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa loob, kahit na nasa labas siya ng pader, di ba? Kaya, Kabanata 6, talata 11, sila sabi nito na, bukod dito, pinag-uusapan nila ang kaniyang mabubuting gawa sa harapan. Kaya ang mga maharlikang ito ng Juda ay nagsasalita tungkol sa mabubuting gawa ni Tobias sa harapan ni Nehemias na hindi naman lubos na totoo. Tama ba? Ang kasinungaling niyan. Nagkomedya lang sila bahin ni Nehemias, gibuhat ni Tobias kimi. Amiguha sab siya. Kay kon mapukan si Nehemias, ang tanan mapukan nusab. At kaya, iniulat din niya na iniulat nila ang lahat ng mga salita ni Nehemias pabalik kay Tobia. Mura silang mga impormante. Si Tobias, sa iyang kaalam karon, nagpadala og mga sulat aron hadlokon si Nehemias. Maunay masulat sa Nehemias, Kapitulo 6, versikulo 19. At hulaan mo kung ano ang mangyari. Dahil sa mga ito, patuloy na nabuo ang mga relasyon. Kalaunan, nasira ni Tobias ang pader nang hindi nabasag ang mismong ladrilyo. Papasok siya ng palihim sa loob ng bahay ng Diyos.
At ito ay nangyayari sa pamamagitan ng lalaking ito na nangangalang Eliasib, ang mataas na saserdote. Okay? Kinsa kining Eliasib, saya kalabang saserdote nga nagdumala sa tibuok templo, lakip na ang nangalawak. Kaya sa larawan ng ikalabintatlo, talata 4-6 ay sinasabi, si Eliasib, ang saserdoteng itinalaga sa mga silid ng bahay ng ating Diyos, ay kamag-anak ni Tobias, kaugnay sa salitang lito. Si Karob ba? Sa Hebreo, ang ibig sabihin nito ay napakalapit. Oo, kamag-anak yan, di ba? Kaya, sino si Eliashib? Ayon sa Nehemias, Kabanata 3, talata 1, nang bumalik si Nehemias at sinabing, kailangan nating itayo ang mga pader ng lungsod, Eliashib. Dahil ang mataas na saserdote, ang huwarang figura para sa lahat ng tao, siya ang unang bumangon at nagsabing, oo, Ginoo, sama-sama nating itatayo ang pader ng lungsod. Sa paano man, sa paglipas ng mga taon, siya at ang kanyang pananampalataya ay humina. At hanggang sa punto, naging kamag-anak siya, okay? Kaya narito ang ebidensya na siya ay talagang kamag-anak. Hindi ako makakita ng ebidensya na siya mismo ay kamag-anak ni Tobia, ngunit ang totoo ay kamag-anak pala niya si Simbalat na siyang isa pang pangalan na lumalabas kasama ni Tobia. At sa Nehemias, Kabanata 13, versikulo 28, 13-28, kaya parang pagkatapos ng bersong ito, si Nehemias, apo ni Eliasib, ay manugang ni Sambalat. Muli, ang ibig sabihin ng apo ay ilang henerasyon? Ikatulong henerasyon, di ba? Ito ang ating takdang aralin. Malayo ba ang iniisip natin sa pananampalataya ng ating mga apo? Tama ba? Napakahalaga. Sa tingin ko, ito ay isang gawain ng atong simbahan ngayon at malalampasan natin ito. Tama ba? Sinasangkapan tayong Diyos ng kanyang salita. Ngayon, kaya kung ngayon, ang Tobias na iyon, nasa isa sa mga silid ng templo, ano ang nangyayari? Kaya, versikulo 5, sinasabi nito na si Eliashib ay naghanda ngayon ng isang malaking silid para kay Tobias. Anong klaseng malaking kwarto ito? Kung saan dati nilang inilalagay ang mga handog na butil, ang kamanyang at mga kadamitan, at ang ikasampun bahagi ng mga butil, alak at langis na itimakda para sa mga Levita, mga awit, mga bantay pinto at mga pari. Sa madaling salita, ito ay isang silid kung saan nila itinatago ang lahat ng bagay upang ipamahagi sa lahat ng taong nagtatrabaho sa templo. Parang sahod ang termino ngayon, di ba? Parang naminigay na sila. May asilid na iyon si Tobia. Kaya ngayon, lahat ng dapat sana'y mapupunta sa mga manggagawa ng Diyos ay hindi na maaaring mapupunta sa kanila, kundi kay Tobia na lang mapupunta dahil siya ang nasa silid ngayon. Tama ba? Kaya anong nangyari? Tumakas ang mga manggagawa sa templo ng Diyos dahil hindi nila kayang buhayin ang mga tao. Sige. Pasok na yan. Nehemias, Kabanata 13, versikulo 10, dito mismo. Natuklasan ko rin na ang mga bahagi ng mga Levita ay nararapat sa kanila, gayang itinakda ng Diyos noon, ayon sa kautusan, tama ba? Kaya ang mga bahagi ng mga Levita ay hindi na ibay sa kanila dahil ang silid na iyon ay inuokupahan na ng kaaway ng Diyos, tama ba? Kaya't ang mga Levita at ang mga awit na nagtatanghal ng mga serbisyo ay humalis na. Bawat isa o kanya-kanyang larangan. Sige. Hala ikaw. Ganito noon. Kaya bumalik si Nehemias mula sa Persya at pinalayas niya ito, milinis ang silid at ipinanumbalik ang templo. Kaya nakikita mo, ang panlabas na templo ay hindi lahat. Ang talagang mahalaga ay ang muling pagtatayo ng paloob na templo. Pasensya na, yung pader, yung panloob na pader. Ano itong panloob na pader? Oo, anong itong panloob na pader? Aba, inihanda na ito ng Diyos. Ang paraan upang may sakatuparan ang panloob na reformasyon, ang Diyos ang nagdala ng kilusan ng pagbabalik sa mga banal na kasulatan. Sige,
Kaya ang mahalagang punto bilang dalawa, anong uri ng reformasyon ang naganap upang muling maitatag ang mga panloob na pader? Binasa ni Ezra mula sa aklat ng kautusan at ipinagdiwang ng bayan na ngayon ay mahalagang kapistahan dito ang kapistahan ng mga kubol. Sige. Ngayon, mahalaga ang mga petsa. Natatandaan mo ba nung araw na natapos ang mga pader? Ngayon, nakita natin 444 BC pala, di ba? Sinasabi sa atin ng Biblia ang eksaktong petsa. Ika-6 na buwan iyon, ika-25 araw. Ika-6, ika-25, ibig sabihin, 5 araw na lang bago ang ika-7 buwan, tama ba? Ngayon, para sa mga Hudyo, ang ika-7 buwan ay ang bagong simula. Bagong taon na, nagsisimula ang buwan ng Tishri. Kaya ang kapistahan na paparating ay sa unang araw na ika-7 buwan, ilang araw na lang ang natitira. Doon nila mahimalang natapos ang pader sa loob lamang ng 52 araw, hindi ba? Kaya ang handaan sa... Hayaan mong isulat ko ito rito. Ito ay isang kapistahan ng matramteta na siyang tanda ng bagong simula. Gaano ba ito ka-excite? Natapos nila ang pader sa loob ng 52 araw. Napakadramatiko dahil ang daming banta. Sa libro ni Nehemias, na ay mga tawong gusto mo patay miya, gigamit nila ang tanang kusog o dahotang pulong. Sa tanang paagi, gisulayan nila og pugong ang pagtukod sa paril sa syudad. Ngunit gayon pa man, natapos nila ang pader. Kaya maisip mo ang mga tao rito. Inspirasyon sa pagkamangha at pasasalamat na parang, wow, pinayagan ng Diyos na gawing ito ng tama. Kaya nakatayo sila rito at sinisimulan ang kanilang bagong taon na may ganito. Isang inspirasyon lamang. Okay, iyan ang Nehemias Kabanata 8, talata 2. Nindot ang Nehemias, Kapitulo 8. Gipakita ni ini ang sumbanan sa pagdawat sa pulong sa Ezra 8, versikulo 2 karong adlawa. Pagkatapos, dinala ni Ezra ang saserdote ang kautusan sa harap ng kapulungan sa mga lalaki at babae at lahat ng makakapakinig ng may pangunawa sa unang araw ng ika-7 buwan. Dahil sobrang na-inspire ang mga tao, nasaksihan ng nila ang gawain ng Diyos. Sabi nila, Ezra, pakibasa po sa amin ang aklat ng kautusan ng Panginoon. Kaya, sa totoo lang, ang mga tao ang nagpasimula kay Ezra na buksan ang aklat ng kautusan. Kaya sinimulan nila ang trompeta ng kapistahan sa unang araw ng ika-7 buwan sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat ng kautusan. Ngayon, una sa lahat, ito ay isang dakilang muling pagkabuhay, isang muling pagkabuhay ng pagbabasa ng salita. Kaya, mga kapatid, walang revival kung hindi kayo magbabasa ng Biblia, ha? Katotohanan lang naman yun, di ba? May dahilan ng Diyos kung bakit isinulat ang makapal at matabang aklat na ito para basahin natin, di ba? Ito ang kanyang libro. Nagsisimula ang lahat sa pagbabasa. Hinumduman nato na, di maputol. At limihis mula roon. Hindi lang iyon, nagbasa rin silang libro. Nga batas mula madaling araw hanggang tanghali. Sa mga bataon, gikan sa sayo sa buntag hangtod sa udto, pila man naka-oras. 6 na oras, okay? Basahin natin ang Nehemias, Kabanata 8, talata 3. Kaya binasa ito ni Ezra sa harap ng pintuang daan sa tubig. Gikan sa kaadlawon hangtod sa udto, ug ang presensya sa mga lalaki ug babae katong makasabot. At ang buong bayan ay nakinig sa aklat ng kautusan. Sige. Kaya hindi lang iyon, ang ikalawang bahagi ay isang muling pagkabuhay ng pagkatakot sa salita. Sige, ngayon ang takot, ito ay isang napakahalagang pagpapahayag. Gaano nila kinatatakutan ng salita? Gaano natin pinahalagahan ang salita?
Sa tingin ko, nakakadurog ng puso ang tanong na ito para sa ating lahat, lalo na sa panahon ng pandemya ng COVID, kung kailan napakasikat ng mga online services, hindi ba? Gaano nga ba natin talaga pinahahalagahan ang salita? At sa tingin ko, ang ginagawa natin kapag tayo'y nag-isa ay talagang nagpapatuo kung ano talaga tayo, hindi ba? Hindi naman kapag maraming tao, di ba? Paano kung ito nagagawa kapag ako'y mag-isa? Talagang ipinapakita nito kung sino talaga ako at kung ano talaga ang ginagawa ko, di ba? Tanawan nato ang gibuhat nila. Nehemias Kapitulo 8, versikulo 3. Mao gihapon na bersikulo. Namati pag-ayo ang tibuok katawan sa basahon sa balaod. Namati ang tanan, di ba? Ang ekspresyong Hebreo para dito ay lubhang kahanga-hanga. Ang salitang Hebreo para sa sila ay matulungin, ha? Ang ibig sabihin ng matulungin sa aklat ng kautusan, kung literal na isasalin, ang ibig sabihin nito ay ang mga tainga ng buong bayan ay nasa aklat ng kautusan. Ibig sabihin, ang ating mga tainga ay parang nakadikit sa aklat ng kautusan. Ganon kamasigasig ang mga tao habang nakikinig kay Ezra na binabasa ang aklat ng kautusan. Tayimtim nilang pinakinggan ang salita, baka sakaling kahit isang salita lang ang mabigkas sa lupa, ay hindi nila maintindihan kahit isang salita lang mula sa bibig ni Ezra. Okay, kadalasan, ang aming senior pastor, si Reverend Earl Park, lagi niyang binibigyang diin na ang pangunahing postura ng isang Kristiyano ay ang atensyon. Meron din kaming ilang mga kabataan galing sa hukbo na nagbabakasyon. Ang pangunahing paninindigan ng isang Kristiyano ay paninindigan ng atensyon, tama ba? Bakit? Para mapakinggan natin siya ng mabuti. Hindi, hindi lang iyon. Ang pagdinig sa salita ng Diyos ay isang napakahalagang simula ng lahat ng bagay sa ating paglakad ng pananampalataya. Dahil kung nasa aklat ng kautusan ang ating mga tainga o hindi siyang nagtatakda kung ako ay isang taong may takot sa Diyos o hindi. Kaya naman laging ang pinatitibay na kailangan mong maging alerto tuwing nasa harap tayo ng salita. Kaya hayaan ninyong ipaliwanag ko pa ng kaunti. Ang mga taong natatakot sa salita o natatakot sa Diyos ay nagbibigay ng kanilang buong atensyon dito. At basahin natin ang mga Kawikaan, Kabanata 2, talata 1-5. Sinasabi nito, "Anak ko, kung tatanggapin mo ang aking mga salita at iingatan mo ang aking mga utos sa iyong kalooban, pakinggan mo ang iyong pakinig sa karunungan. Ikiling mo ang iyong puso sa pag-unawa at iyong maunawaan ang pagkatakot sa Panginoon at matutuklasan mo ang kaalaman ng Diyos." Nagpapakita ito ng isang napakahalagang formula ng pananampalataya. Kapag ang ating mga tainga ay nakadikit sa aklat ng kautusan, ano nga ba ang magagawa natin? Kilalanin ang pagkatakot sa Panginoon. Sa pagsugod pa lang, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, diha nato mahibalaan ang pag-ila o pagkahadlok sa Diyos. Dili nato kini makabot kung wala kini. O kung mahadlok kita sa Diyos, diha nato siya mailhan. Dili importante pila ka Bible study ang atong giapilan. Oo, importante ang numero. Pero ang tinuod, aniya bata para maminaw kaniya? Sa pagbasa sa Biblia sa buntag, namati bagyud ta sa iyang kasing-kasing? Saka lamang natin matututunan kung paano matakot sa Diyos. Saka lamang natin makikilala ang Diyos. Ngayon, narito ang alam, narito ang kaalaman, sabi niya. Susi ang kahibalo. Kung masabtan ang pagkahadlok sa Ginoo, diha nato makaplagan ang kahibalo sa Diyos. Kini dili lang akademikong pagtuon, kundili kapag ila kayana pinaagi sa kasinatyan. Okay? Kaya, halimbawa, kung kayong lahat ay mamamayan ng Singapore, kilala ninyo ang Pangulo ng bansang ito, tama ba? Alam nating lahat kung sino ang presidente ng bansa. Hindi?
Oh, ama, pero kilala ka ba na? Dinhi, ang pagkakaila sa Diyos pinaagi sa kasinatan o personal na relasyon. Nakaila ang Diyos kanako. Kilala ko ang Diyos. Mayroon tayong matalik na pagsasamahang ito. Parang may alam manam. At ito ay nagsisimula sa pagkatakot sa Panginoon. At maari lamang tayong matakot sa Panginoon kapag ang ating mga tainga ay nakikinig sa salita. Kailangan natin ang reformang ito. Kailangan nating makawala sa COVID mode. Inaamin nating lahat na napakaganda ng online worship noong panahon ng pandemya ng COVID, hindi ba? Pero alam natin na parang 2% lang itong kulang. Hindi pareho kapag tayo ay magkakasama at lubos na nakikinig sa salita sa kapaligiran ng pagsamba. Tama, inaamin naman nating lahat yan, di ba? Panahon na para umalis sa online mode at manatili na lang dito. Tama ba? Inakamabuting ibigay ang ating pinakamahusay sa ating Panginoon. Kaya naman, makikita natin ang Kawikaan 1, talata 7, ang sikat na talatang ito. Tama ba? Ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng kaalaman. Sige, tandaan natin ang pormulang ito. Sige, ang pagbabasa ng muling pagbabangon ng salita, ang paglalagay ng ating mga tainga sa aklat ng Panginoon. Iyan ay ang pagiging, ibig sabihin ay pagiging matulungin. At kung magkakayon ay ating maunawaan kung ano ang pagkatakot sa Diyos, at kung magkakayon ay ating matutuksan ang kaalaman ng Panginoon. Naway sumaatin lahat ang biyayang ipa. Kaya kapag nakita ng Diyos ang mga santo ng Church Zion o mga santo ng lahat ng lahat ng simbahang kinakatawan dito, naway matuwa ang Diyos. Kayo ang aking tahangahangang bayan na nakakaalam kung paano palugurin ang aking puso sa pamamagitan sa pakikinig sa aking salita. Amen. Sige, ngayon, Kini mo sangpot sa pagbasa pag-usab sa pulong, ang pagbalik sa kahadlok ni ini, o ang tinaw nga pagsabot sa pulong. Sa Nehemias, Kabanata 8, giablihan ni Ezra ang libro. Lahat ay nakikinig sa salita ng Diyos at nakikinig sila mula madaling araw hanggang tanghali. Ito talagang ginagawa namin mayon. Aleluya! Sige, nagkaroon kaming kaunting pahinga mula sa serbisyo pagkatapos ng madaling araw hanggang tanghali. Pero alam mo, pareho lang din ang ginagawa namin. At saka ito ang listahan ng mga taong ito. 13 pangalan, bigla na lang. At alam naming napakahalagang eksena ito. Kay bag-uno na sa Diyos ang iyang katauhan, di ba? O ang paglista sa Diyos nining mga ngalana, nagpasabot nga importante kaayo kini. Nagsilbi sila rito ang isang napakahalagang tungkulin. At ano ang kanilang mga tungkulin? Sina Joshua, Bonnie, Sherebias, Jamin, lahat ng mga tao ito. Ipinaliwanag nila ang bata sa mga tao. Sige, at anong ginawa nila? Ano ang nagpapaliwanag sa batas? Ang sunod nga bersikulo, nagpatinaw sa Leman, Kapitulo 8, versikulo 8. Wala tinggalit ni sa handout. Sa 5:8, nagbasa sila sa libro. Kita mo? Sila, hindi na si Ezra. Iisang tao lang. Ang 13 taong ito, ang mga katulong, ay nagbasa rin mula sa aklat, mula sa kautusan ng Diyos, at sila ay nagsalin. Kaya isalin ito upang mabigyan ng kahulugan nang sa gayon ay naunawaan nila ang binasang ginawa ni Ezra. Kaya ang salitang translate ay nangangahulugang kapag nagsalin ka ng isang bagay tulad ng isinalin natin ang mga lektura. Tama ba? Mula Koreano patungong Ingles o Ingles patungong Chino. Tama ba? Iyan din ay pagsaksa yun. Kaya pinag-iinalaan namin iyan. Ang mga taong nagtitipon sa harap ni Ezra ngayon, ang ilan sa kanila ay ipinanganak sa Babylonia o lumaki sila sa Babylonia. Kaya komportable sila sa wikang ginagamit sa Babylon, hindi ba? Kaya hindi sila masyadong pamilyar sa wikang Hebreo. Maunang kining mga tawhana mitabang sa paghubad, di ba? Gikan sa lisod nga Hebreo ngadto sa Chaldean. Pero bisan unsa pa kakompletado ang kabutang, gipasayon nila kini aron masabtan sa tanan. Kaya ang pagsasalin ay maaring gumana sa parehong paraan, tama ba? Kaya at gayon din, nagsalin sila at makikita mo habang ang mga tao ay nanatili sa kanilang mga lugar.
Unsay pasabot ni ini? Kining napulog tulo ka tawo, magkatibulaag sa katawan, musalom, maghubad, og magpasabot sa Biblia. Sa ato pa, mura kini og intensive Bible study, sama sa atong gibuhat karon. Kung basahon sa mga tao ang pulong ug mahadlok sila nini, makita nimo silang nagbarog og dabhang oras sa pagpaminaw. Laktawan ako ang mga detalye aron makadaginot sa panahon. Sa pagpaminaw sa mga pulong aron makasabot, sama sa mga tighubad o mga eksperto bisan asa, nagtinabangay ang tanan sa pagpatinaw sa Biblia. Sa dihang naningkamot ang mga tao sa pagsabot ni ini, miabot ang dakong pagpukaw. Isang pag-unawa na hindi nila alam noon. Sige, unang-una pa lang, umiyak na ang lahat. Ang mga taong nakaunawa sa salita, sila'y umiyak. Pinaagi sa pulong, nasayra nila ang ilang pagkamakasasala, katapulan o gabuang. Ang sila'y umiyak ng mapait. Anong salita ang naunawaan nila para mapagtanto nila ang lahat ng ito at umiyak? Bagong Yama, Kapitulo 8, versikulo 9. Pasaylo dili pa niyang bersikulo. Makita nimo, pay titang mo balik. Anong nabasa nila? Muna sa, umakita mo ang kabanata 8, talata 8, basahin mula sa aklat na ang batas ng Diyos, ang salitang kanilang binasa, ang salitang kanilang naunawaan, ay isang batas ng Diyos. Ang 10 utos. Kaya ang tayo mga Kristiyano ngayon, marami tayong pinag-usapan. At naunawaan ko ang malalim na salitang ito, ang malalim na mensaheng ito. Nagkaroon ako ng paggising, mayroon akong pag-unawa, revelasyon, tama ba? Sige. Ngunit ano nga ba ang tunay na paghahayag? Ano ang tunay na pagkakaunawaan? Ano ang tunay na paggising? Sino ang nangangailangan ng batas? Mga lumalabag sa batas. Ang katotohanan, ang salita, ang mga utos ng Diyos ay dumating sa atin, ay nagsasabi sa atin na tayo ay mga makasalanan. Ngunit, hindi ibinigay ng Diyos ang batas upang hatulan tayo. Ngunit, ang Diyos ay nagbibigay ng batas upang kung tayo ay lumihis sa landas, sa tamang relasyon sa Diyos, ipaunawa sa atin ang batas kung bakit tayo naligaw ng landas mula sa Diyos. At hilahin tayo pabalik sa tamang relasyon sa Diyos. Iyan ay isang salita ng Diyos. Batas iyan ng Diyos, hindi ma? Sa tingin ko, iyan ang pinakamalaki at pinakalalim na pag-unawa sa salita na ating napagtanto. Matamo, naligaw ako sa aking tamang relasyon sa Diyos at napagtanto ko ito. Hindi lang ito tungkol sa mga taon at mga pitsa. Hindi lamang ito tungkol sa mga nangyari sa kasaysayan ng pagtubos ng Diyos. Natututo ako mula roon kung gaano ako nalihis mula sa perpektong daan na itinalaga sa akon ng Diyos. At pagkatapos, nais ok bumalik sa Diyos. Kaya naman, naunawaan ito ng mga tao. At napagtanto nila kung sino sila sa tamang relasyon sa Diyos. At kaya't umiyak ng mapait. Doon na nabuhay ang puso ng Diyos na siyang nagbigay ng salita. At puso man na tao tumanggap ng salita. Nakilala at dalangin ko na palagi nato itong maranasan, araw-araw tuwing tayo'y dumarating sa salita. Si Nehemias 8:9, si Nehemias na gobernador, si Ezra nga pare og eskriba, og ang mga Levita nga ng tudlo, mingon sa tanan, balaan kining adlaw sa inyong Ginoong Dios. Huwag kayong magluksa o umiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiiyak nang marinig nila ang mga salita ng kautusan. O sige, sinasabi ng Diyos, huwag kayong magluksa. Huwag kang umiyak. Ito ay dahil nagtagpo ang kanyang puso at ang puso ng mga tao. Hindi natin kayang ayusin ang ating mga sugat ng mag-isa. Ngunit kapag napagtanto natin ito, alam natin maari tayong bumaling sa Diyos at sa atong Diyos.
Walay sala, kamatayon, o pag-antos nga makapahimulag nato niya. Igo ang iyang kadako o katingalahan, iyang grasya na mutabon sa tanang sala. Amen, di ba? Ayan ang kapangyarihan ni Hesus Kristo. Sapagkat sa pulong sa akong kakuang, sa akong pagbalik kaninyo, mauna na. Miingon siya, oy ayaw na og hilak. Unsay buti pasabot ni ini. Ayaw na og hilak, ayaw gabalaka, maatiman rati ka. Iyan ang Diyos na ating nakakasalamuha. Ayan na. Alamin sa pamamagitan ng karanasan, ang pagkakaroon ng pinakamaraming relasyon, di ba? Iyan ang naranasan sa mga tao. Kaya kapag naunawaan natin ang salita, tunay na naunawaan ang salita, saka tayo binibigyan ng Diyos na espiritual na kagalakan. Mao ka na ang gitinguha sa mga Kristiyano karon. Sulti ko kini sa tinuod, di ba? Kalipay sa paglakaw uban sa Ginoo. Ug mutukma kini sa bersikulo 8 hangtod na 10. At sinabi niya sa kanila, "Huwag kayo magluksa, di ba?" Sabi niya, "Kumain kayo ang matatamis na inumin at magpadala kayo ang mga bahagi sa mga walang naihanda. Magparty na lang tayo ha? At sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon, huwag kang malungkot, huwag kang magdalamhati, huwag kang mawala ng pag-asa dahil sa saya. Sa Panginoon ang iyong kalakasan, okay? Ang kakalakan ng Panginoon at hindi ito tungkol sa tulad ng, nako, kaya ko bang magsaya sa Panginoon? Hindi. Hindi iyon. Kung titingnan mo ang ekspresyong Hebreo, ito ay hetvat Yahweh. Nangangahulugan ito ng kagalakan ng Panginoon. Nangangahulugan ito ng tagalakang ibinigay ng Aminoon. Siya ang kinamumula ng lahat ng kagalakan, kasiyahan, at kasiyahan sa atong mga buhay. Sige, kaya kapag naunawaan natin ang salita, binibigyan tayo ng Diyos ng kagalagan ito. At ang kagalakan ay nagiging ating lakas bilang mga mananampalataya. Ang atang salitang ito na kagalakan sa Hebreo ay maot. Hulaan mo kung ano ang ibig sabihin ng salitang ito. Lugar ng tag-uan, kuta, seguridad, at proteksyon. At mga kapatid, ito ang tunay na pader na kailangan natong ilagay sa atong mga puso. At lahat ng ito ay nagmumula sa pag-unawa sa salita ng Diyos. At kapag ginawa natin ito, pinupuno tayo ng Diyos ng kamanghamanghang kadalakang ito na hindi natin makakamit kahit saan sa mundong ito. At kapag mayroon tayo nito at napagtanto ko, alam mo na ang gramatikong unang pagbabalik, pangalawang pagbabalik, ikatlong pagbabalik, muling pagtatayo ng templo, ang mahimalang muling pagtatayo ng lungsod, lahat ng iyon at lahat ay nagtatapos dito mga mahot. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, pagtaas at pagbaba, muling pagtatayo at paggiba, at pagtaas at pagbagsak, lahat ng ito ay isang kumukulong panahon hangtod sa puntong ito. Ang pakikipagtagpo ko sa puso ng Ama sa pamamagitan ng salita at ang pagkamit ng kagalakan sa pagkaalam na siya ang bahala sa lahat ng aking mga kahinaan at kahinaan at siya ang kasama ko sa bawat hakbang ng aking buhay kahit na ako ay isang makasalanan. Kailangan nating maranasan iyon. At doon tayo pupunta, sigurado. Kaya ngayon, mayroon itong ang tinatawag nating epekto ng alon. Tama ba? Parang epekto ng paru-palo. Ang maliliit na bagay ay nakakalat naman, di ba? Kaya habang mas naunawaan natin ang salita, ang nangyayari ay mas hinangad ang mga tao ang kaibuturan nito. Okay? Sa unang adlaw sa ikapito nga bulan, sa pista sa mga trompeta, kitang tanan, bata man o tigulang, nagbarog og naminaw sa pulong sa Dios sulod sa naghang oras. At napagtanto nila, naku, mali pa tayo, di ba? Gusto namong mubalik sa Ginoo. Busa, magsawlog ta. Ayaw kabalaka o hilak, ang Ginoo ang atong kalipay, di ba? Pagkaugma, niingon sila, dili pa ni Igo, kinahanglan pa ming mobalik para sa dugang pa. Kaya kanino pabalik ang mga pinuno ng bayan?
Ezra, ikaw, ang eskriba, ang pari, na mahusay, na bihasa sa kautusan ng Panginoon. At kaya, mababasa sa Nehemias Kabanata 8, versikulo 13, nang magkagayoy ng ikalawang araw, ang mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang, ng mga sambahayan ng buong bayan, ang mga saserdote at ang mga levita ay nagpipisan kay Ezra na eskriba upang sila'y magtamo ng kaalaman sa mga salita ng Panginoon. Dito sa pagkakaroon ng kaunawaan, ang salitang ito ay nangangahulugang ito ay sakal sa Hebreyo. Ang ibig sabon ay magustuhan, ng masusing, magsaliksik at sumisiyasat, magsuri, tama, at hindi lang iyon, dalhin ito, ilapat sa ating buhay, iyon ay ang pananaw. Okay, kapag ang mga tao na may ganitong uri ng puso sa salita ng Diyos, pinagkalooban sila ng Diyos ng isang dakilang paghahayag, isang malalim na pangunawa. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng lakas upang mamunga ng bunga sa pagsunod sa batas. Madalas ay pilit natin pinapanatili ang batas ng mag-isa, hindi ba? Ngunit dito, sinasabi sa atin ng Diyos, ang Diyos ang nagpalakas sa atin upang sundin ang batas, upang mamunga ng bunga. Diyan dumarating ang piging ng kubol. Kapag nauna-unaan natin ang salita, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan, sumunod at mamunga. Aleluya! Sige! Nagsugod kini sa pagsabot sa pulong. Pinaagi ni ini na sayran sa mga Israelinhon unsaon pag-atiman sa kaugalingon. Unsa nga bang gira? Oo, itanong mo, bakit bigla na lang nagkaroon ng handaan ng mga kubol, di ba? Dumako tayo sa Nehemias, Kabanata 8, talata 14. Nagpundok ang mga panggulo sa balay ni Ezra sa ikaduhang adlaw, ug ang sunod na bersikulo nag-ingon, ilang nakit-an. Ang salitang natagpuang ito ay matza. Ano hindi ibig sabihin na parang aksidente mong natagpuan ang isang bagay? Parang pagkatapos ng masusing pagsasaalam-alam at pananaliksik, di ba? Sa wakas, ay natuklasan nila ang nakasulat sa kautusan kung paano iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na dapat gawin ng mga anak ni Israel kung paano sila dapat manirahan sa mga kubol sa panahon ng kapistahan ng ikapitong buwan. Okay, nahanap na si Matsa. At kaya sa pamamagitan ng pag-unawa sa batas na ito, sa mga batas, mga regulasyon, kung paano nila dapat ipagdiwang ang kapistahan ng kubol, naunawaan nila ito. Sa wakas, ganito dapat natin itong panatilihin. Kaya ang susunod na talata, talata 15, mipahibalo sila sa tanang siyudad ug sa Jerusalem. Panggula kamo sa kabungturan, pagdala og mga sanga sa olibo, ihalas la olibo, mirto, palma, ug uban pang madahong kahoy. At halika at gumawa ng booth. Gayam nasusulat. Pero tingnan mo ang mga pizza. Nangyayari ang lahat ayon sa kaniyang tanahon. Dahil ang kapistahan ng kubol ay sa anong araw? Ang ikapitong buwan, ika-15 nga adlaw. Okay? Kaya ang kapistahan ng kubol ay sa ika-15 araw ng ikapitong buwan. Okay? Ngayon, upang maipagdiwang ng mga tao ang kapistahan ng kubol sa araw na itinatag ng Diyos. Ngayon, alam natin, sa pamamagitan nito, walang ideya ang mga tao tungkol sa kapistahan sa mga kubol. Wala sila kabalo sa saktong paagi sa pagsaulog sa pista sa mga payag, di ba? Apan, ang adlaw nga nalimtan sa tao, wala kalimti sa Diyos. Alam ng Diyos, ang ika-15 ng ikapito ay ang kapistahan ng mga kubol. Kaya upang maunawaan at maipagdiwang ng mga tao ang piging na ito, pinayagan ng Diyos na matapos ng mga tao ang pader sa loob lamang ng 52 araw. Sa ika-25, ika-6 na buwan, di ba? At ang mga tao ay nabigyan ng inspirasyon. Nangyari ito bago ang kapistahan ng trampeta. Isipin mo na ubab ito hanggang sa kapistahan ng trompeta, 1 linggo pa, tama ba?
Kung gayon, hindi sila magtitipon para makinig sa kahit ano, tama ba? Kaya natapos nila ang pader sa tamang oras at sa unang araw ng ikapitong buwan, natapos nila ang lahat, napuno sila ng inspirasyon. Wow! Natapos din natin to sa awa ng Diyos? Gusto nating makinig sa salitang Diyos, hindi ba? At saka, bukod pa riyan, nagkaroon ng mahusay gawaan niyang banal na espiritu, ang mga tao ay napupuno at sila ay parang nagsisi. Kaya sa ikalawang araw, gusto nilang magbasa ka, gusto nilang mas makaunawa, maramdaman nila ang inspirasyon, nararamdaman ng Diyos ang inspirasyon ng mga tao, kaya sinasaliksik nila ang salita upang makakuha ng kaunawaan. At bilang resulta, dahil nangyari ito sa ikalawang araw, hanggang sa ikalabing-limang araw, mayroon silang mga 2 linggo para lumabas ang mga tao at talagang gumawa ng booth. Diyos, palakasan mo kami upang sundin ang kanyang salita. Lahat ay kanyang gawain. At gagawin niya itong mangyari sa ating lahat sa ating buhay. Kaya sunod ang lahat. At alam mo ba kung paano ito itinala sa Diyos? Ito ay mula sa pananaw ng Diyos ngayon, tama ba? Nehemias, Kabanata 8, versikulo 17. Sabi ng Diyos, ang buong kapulungan, kang mga bumalik mula sa pagkabihag. Ito naman talaga ang purpose nila, di ba? Gikan sa pagkabihag, naghimo silang mga payag ug mipuyo didto. Ang pista sa mga payag, mulungtad og 7 ka adlaw, gikan sa ika-15 hangtod sa 22, di ba? Unay ngang hindi ginawa iyon ng mga anak ni Israel. Mula kailan? Mula sa mga araw ni Josue na anak ni Nun hanggang sa araw na iyon. Gaano na ba katagal ang pinag-uusapan natin dito? Kailan ang mga araw ni Josue? Noong pumasok ang mga Israelita sa Kanan, tama ba? Kaya anong taon iyon? 1406, di ba? Busa, gihatag ang balaod sa pista aron sa ulogon kini pagsulod nila sa Kanaan. Kung magsukod ta sa 1406, unsa na nga adlaw? 444 BC, husto ba, nahuman ang paril sa syudad. Kaya pinag-usapan natin ang tungkol sa 762 taon na ang nakalilipas. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita kay Moises at ang mga taong ito noong panahon ni Nehemias sa tulong ni Ezra ay nalampasan nila ang panahong iyon. 762 taon na ang nakalilipas, kinuha ang salita at dinala ang salitang iyon at iniharap ang bunga ng salita sa Diyos. Naaala na yun. Kaya't kailan ay hindi ibinigay ng mga tao ang bunga ng akong salita. At sa palagay ko, ang katotohanang natututuhan natin ito, natututuhan natin ang ginawa ng mga taong ito kay Ezra, ito ay dahil gusto rin ito ng Diyos mula sa atin. Doon sa simbahan namin sa Pyongyang, mayroon pala kaming water gate. Nangyari lahat ito, Nehemias, Kabanata 8, nangyari lahat ito sa lugar na tinatawag na pintuang daan ng tubig. Okay? Ang mga araro sa harap ng pintuang daan ng tubig. At ngayon ko lang napagtanto. Alam mo ba kung bakit? Kasi napakaraming pangalan sa Biblia, mga pangalan ng lugar, na pwede mong pangalanan ang mga lugar na ito, di ba? Pero napagtanto ko, nako, gusto talaga ni Reverend Emma Park na ipagdiwang ng mga tao ang pista ng kubol sa tamang paraan. Nanaay sa Diyos na gawin naton, tulad ng Nehemias, Kabanata 8, versikulo 17. Kaya bakit napakahalaga ang kapistahan ng kubol kung gayon, hindi ba? Frige! Busa, pista sa kubol, makita sa Nehemias 8, versikulo 18. Papasok ang mga tao sa kubol at dadalhin ng nanay at tatay ang kanilang mga anak at maninirahan sila sa isang tolda sa loob ng 7 araw. At ano ang gagawin nila sa loob ng tolda sa loob ng 7 araw? Tingnan natin ang Nehemias 8, versikulo 18. Araw-araw siyang nagbasa mula sa aklat ng kautusan ng Diyos, mula sa unang araw hangtod sa huling araw. Ngayon,
Ito ang Kabanata 8, talata 18. Tinatalakay nito ang tungkol sa kapistahan sa booth. Mula unang araw hanggang ikapitong araw. Araw-araw, binabasa nila ang aklat ng kausanan. Binasa nila sa kanila ang sinaunang salita, tama ba? At sa ikawalong araw, nagkaroon sila ng banal na kapulungan ayon sa tuntunin. Yun ang nangyari. Kaya bakit napakahalaga ang kapistahan sa mga kubol? Ito ang iniutos ng Diyos sa mga Israelita na tumira sa kubol ng 7 araw upang muli nilang maisabuhay ang ginawa ng kanilang mga ninuno habang naglaklakbay sa ilan. Sige, dumako tayo sa Levitiko, Kabanata 23, talata 43. Sige, Levitiko, Kapitulo 23, versikulo 43. Aron mahibaluan sa inyong kaliwatan, nagipapuyo nako ang mga Israelita sa mga payag sa pagpagawas nako nila gikan sa Ehipto. Gisugo sa Ginoo ang iyang tatawhan sa pagsaolog sa pista sa mga payag. Ang paglalakbay sa ilang ay isang paglalakbay na imposible para sa mga tao. Dahil ang ilang ay hindi isang lugar na angkop para mabuhay ang mga tao. Puno ito ng mga umuungal na hayop, mga alakdan at mga ahas. Wala silang anumang daan o kalsada. Naliligaw ka talaga, di ba? Walang pagkaon. Dili makapang-uma, apan gipakaon sila gmana sa Dios. Gipanalibtan sila sa haliging panganod o kalayo. Bisan kapurantan katuig ang paglakaw, walang din naguba ang ilang sapatos. Hindi sila kailanman nagkaroon ng palto sa kanilang mga paa. Kaya narito, sinasabi ng Diyos, ang Diyos ding iyon ay sumainino nang kayo'y bumalik mula sa Babylonia. Gipagawas ko kamo gikan sa Babylonia, uban ko nimo sa pagtukod pag-usab sa templo, uban ko nimo sa imong pagpakibisog sa kapituan og 2 ka tuig na kapakidasan, sa pagtukod sa paril, apan uban ko nimo sa mataglakang sa imong panaw, ug uban ko ninyo sa pagtukod sa paril sulod sa 5 duha ka adlaw. Ang Dios na uban sa inyong mga amahan sa kamingawan, mao ako. Ako ang Ginoo inyong Dios. Mga igsoon, nang ingon ang Roma 8:2, gipagawas ko kamo sa balaod sa sala o kamatayan. Inilabas din tayong Diyos. Sukad miadto, nagpadayon ang atong espiritual nga panaw, di ba? Kasagaran, murag wala siya sa atong kilid. Makapamutana ta, asa siya, Ginoo? Manong gipasagdan man ko nimo? Dinhi. Pero alam mo ba kung ano ang sinasabi ng Diyos? Sabi niya, sa paglaglakbay sa ilang, sa pagkabihag sa Babylonia, sa pagbabalik mula sa pagkabihag sa Babylonia, maging hanggang sa araw na ito, ako pa rin ang Panginoon at ako'y sumasa inyo. Iyan ang pinatutunayan ng kasaysayan ng pagtubos. At mula sa pananaw ng Diyos, sinasabi niya ito. Ganito siya kasama namin dati. Sa Deuteronomio 1, versikulo 31, sabi niya, at sa ilang, kung saan mo nakita, kung paano ka dinala sa Panginoong mong Diyos. Hindi naman natin tinutukoy ang ating pananaw dahil hindi natin nakikita ng Diyos, di ba? Ito ay mula sa kanyang pananaw. Sabi niya, siya raw ang nag-alaga sa amin hanggang sa dulo. Tulad ng isang lalaki na makinakarga ang kanyang anak na lalaki, sa lahat na inyong nilakaran, hanggang sa lutumpi ka sa lugar na ito, ako'y sumayo. Ako ang iyong Panginoon. Na ang Diyos ay bulhay. Kasama na tong siya, ha? At nais niya na magkaroon tayo ng espiritual na piging sa booth kung saan nagtitipon ang lahat ng pamilya. Turuan ang mga bata, di ba? Ito ang ginawa ng ating Diyos para sa ating mga ninuno. Mula noon hanggang ngayon, kahit kailan hindi siya nagbago. Masama at masasama tayo noon, mulit siya'y tapat at tinupad ang kanyang mga pangako. Yan ang kailangan natong ituro at itanim sa atong isipan. Sa puso ng atong mga anak, di ba? Ang mabuting kamay ng ating Diyos. Alam na alam ito ni Ezra. Alam ni Nehemias ang tungkol dito na ang mabuting kamay ng ating Diyos ay sumasaaton sa bawat hakbang ng ating paglalakbay.
Siya ay kasama naton ngayon at patuloy siyang makakasama naton hangtong sa muling pagtatayo, ang kaganapan ng bagong Jerusalem. Matututuan natin ang mabuting kamay ng atong Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng isang simpleng buhay Kristiyano tuwing linggo. Asensya na, kailanan ko nang sabuin, okay? Hindi malalaman ang mga Kristiyano tuwing linggo ang kasaysayan ng pagtubos. Nakikita mo ba kung paano naging abala ang mga taong ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Tama? 7 araw sa booth, kailangan mong gugulin ang iyong oras kasama ang mga bata na nagtuturo sa Biblia. Kaya ba napon yan? Okay, kaya sa kapistahan ng kubol, ito ay isang kubol, okay, tungkol sa kung ano talaga ang matututunan natin na kasaysayan. Tama ba? Dito tinutuaro ng Diyos ang mga tao at dito rin tinutuaro ng mga tao ang kanilang mga anak. At alam natin na naunawaan ng mga tao ang kasaysayan ng pagtubos dahil kung pupunta ka sa Nehemias 9, pinag-aralan natin ang Nehemias 8. Kaya kung pupunta ka sa Nehemias Siyam, makikita mo ang kanilang pagsasalaysay ng kanilang pag-unawa sa kasaysayan ng pagtubos. Nagsisimula ang lahat sa tipan ng tanglaw na ginawa ng Diyos kay Abraham at sa paglalakbay sa ilang. At kung paano sila lumabas, nakapasok sila sa Kanaan at lahat ng mga putakti ay dumating at nilaban sila. At saka paano sila nagkaroon ng mamahukom, di ba? At ang mga tao ay tiwali at may oron silang masamang siklo ng pagkakasala, pagpapatawad at pagkakasala. Tama ba? At pagkatapos niyan, may oron tayong parehong kasaysayan ng pagtubos na pinag-aaralan natin ngayon. Ito ang kanilang pinag-aaralan. Basahin ang Nehemias Kabanata 9. Pareho lang naman talaga, di ba? At mula roon, nararanasan natin ang tunay na pasasalamat. At gusto kong sipiin mo ang sermon ni Reverend Evan Park noong 2010, noong November 21st. Nagsalita siya tungkol sa pinakadakilang Thanksgiving sa mga booth. At ang sinabi niya ay kapag naunawaan ng mga tao ang kasaysayan ng pagtubos at kung paano naging tapat ang Diyos sa paglipas ng mga henerasyon sa kabila sa ating mga kasalanan, at kapag naunawaan ng isang tao na ang Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta, nasa langit ka man o impyerno, saka mula sa taong iyon ay lilitaw ang isang pagbugso ng tunay na pasasalamat. Salamat sa iyong mabuting kamay na kasama ko sa bawat hakbang ng akong buhay. Na ang Thanksgiving ay magiging mas sumasabog kaysa sa dinamita, aniya. Na ang Thanksgiving ang pinakadakilang pagpapagalin. Medisina ng lahat ng maaling makamit ng tao. Ito ang nais ibigay sa ato ng Diyos, ang kagalakan, mga baot ng Panginoon. Kaya nga tayo dumaan sa pagkabihag, bumalik sa construction para makabalik tayo sa salita. Lahat tayo. At hindi lang para sa atin, kailangan natin itong matutunan. Ama, kailangan natin pagsikapan ang lahat para masusi ang salita, masuri at maunawaan ito nang sa gayon ay magkaroon tayong tunay na kaalaman at maibahagi ito sa ating mga anak, sa kanilang mga anak at sa kanilang mga anak. Maura na ang paagi para malikayan ang tulo ka henerasyon sa pamilyang naminyo sa pamilya ni Tobia. Mapugna na siya siguro. Sige. Anya ang mga hulagway sa pista sa payag sa Israel karon. Bililhon ang mga Judiyo kay gihuptan gihapon nila kini. Nakita ba nimo kining inahan og mga bata sa gawas? Ilan ba? Nagtuturo na ang inyong mga ninuno ay naglakbay sa paglalakbay na ito sa isang tolda na tulad nito. At ang Diyos ay kasama nila. At ang Diyos ding iyon ay kasama natin, tama ba? At ito ang piging ng kubol na ginawa nila rito. At makikita mo rin ang malaking tabernakulo rito. At nakikita mo tulad ng mga matatanda at bata. At talagang pinupuri ko ang Diyos sa pagkakaroon ng parehong bagay dito. Na ay mga tiguang ug batan-on dire. Salamat sa amahan nga gitugutan ni magtuon sa pulong nga magkauban. Nindot kayo mi, og makita nimo ang tulda dili.
Naa sila'y mga hulagway sa pagpasabot sa kasaysayan sa pagtubos na atong gihimo. Dili lang kita ang maghimo niini, di ba? Tama, ito lamang ang paraan upang labanan ang panahon, henerasyon at panahon. Kaya kahit sa mga taong nakatira sa mga apartment, iniiwan pa rin nila ang kanilang magaganda at mararangyang apartment. Bugawas sila sa balkonahe, maghimo og mga payag, ug mopuyo dinto og 7 ka adlaw. O kung walay balkonahe, mopuyo ka sa ingon-ani nga lugar. Dili kaayo komportable. Hindi ka magiging komportable? Walang marangyang ginhawa ang iyong tahanan. Para lang kaya nila alalahanin ang mga araw noong unang panahon. At ito ay isang taludtod ng pamabda sa lahat ng serye ng pagtubos ng kasaysayan. Natatandaan mo pa ba ang mga araw noong unang panahon? Okay? Kaya bilang konklusyon, ito ang muling pagkabuhay, espiritual na muling pagkabuhay na dapat nating isagawa. Amen, di ba? Ang espiritual na muling pagkabuhay ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pagkatakot sa salita ng Diyos, at malinaw na pag-unawa sa salita. Deuteronomio usa 7:7, usa 9. Basahon nato ni Ogdungan. Andam na? Sugod. Anaa kini kanya og basahon niya kini sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Aron makakakaton siya sa pagkahadlok sa Ginoo nga iyang Dios, pinaagi sa pagtuman sa tanang pulong ni niing balaura ug sa mga tulumano nini. Naniniwala akong ito ang ating salita. Amen. Gusto ng Diyos na maunawaan natin ang kanyang aklat, kaya alam na isulat niya ang Bibliyang ito libo-libong taon na ang nakalipas. Nagsimula ito noong panahon ni Moises na may aklat ng tipan, hindi ba? Miatong usa 4:4 nahimo kining Biblia nato karon. Gusto sa Dios nga masabtan nato kini. Maong nagpadala siyang mga tawo sama nila ni Nehemias ug Ezra aron pukawon ang katawhan sa iyang pulong ug sa reformasyon nga naagihapon karon. Kay gusto sa Dios nga masabtan nato ang Biblia, may dakong relihiyosong grupo kaniadtong 5 wala ka tuig na ang milabay. Sabi ang reformasyong ito, bumalik sa banal na kasulatan, tama ba? Sa paghinomdom sa kasulatan, ang Biblia miabot sa Korea pinaagi ni John Ross ang unang tighubad niini. Miabot ang Biblia sa Korea ni adtong 1882, kapin kagatos kapatan katuig na ang milabay. At kaya at ngayon ay natutugunan natin ang salitang ito na ipinapaliwanag ang salita ng ganito ng sama-sama. Tama ba? Gusto mang ating Diyos na lubos nating maunawaan ang Biblia. At nakita lang natin sa video kung paano ang Brevin Emerald Park ay ang Mount Geary. At alam mo, maisip ko, wow, kapuri-puri talaga ang trabahong ito. Maayos siyang tao na nakahimo niya na. Maura na'y naasa akong hunahuna. Pero sa katapusan, pipila kasi man ang milabay, nakaadto na jeep ko sa Mount Geary sa unang higayon. Ug ako, dili kayo ko taon ang po. Bisan unsa pa nga ehersisyo, murag dili jud nako kaya musaka sa bukid sa Jerry. At parang medyo natakot ako. Parang hindi, dahil napakasungit ng bundok. Ito ay may taas na humigit kumulang 1,800 metro. Kaya naman napakataas ng bundok. Bato tanan, dili ko kalakaw og tarong paingon sa taas. Makita nimo unsa ko nawadan og paglaom. Pero isip ibanghelista, daghang naghangyo og pag-ampo nako pagkahibalo nga moadto ko sa Bukid Jiri. Pwede ba ni iampo na ay laing laki ni abot na ay dalang medyas pang saka? Ingon ko sige, di na ko mabalibad mo adto nako. Ginoo, na anak ko tanang haniyo, kinahanglan ako ni iampo. Sigurado akong hindi mo ako papatayin, di ba? Okay? Kaya umakyat ako sa bundok na napakahirap. Ingon ko, hinamdoman nako og mag-ampo. At saka, parang okay naman ang peak. Tanan mo adto sa tumoy, pero ang iyang dapit sa pag-ampo layo sa tumoy, naa sa luyo sa tago nga dapit. Walay dalan paingon sa langob na imong makita. Kinahanglan kong isugal ang buhay po. Maayo na lang na ang sa atong special forces. Ingon niya, kada anhin niya sa trail aron panitaon kini, kay hanap kaayo.
Lisod pangitao ng dalan. Ingon ani gid ang buki, di ba? Akala kang sa pangpang, human ka na, kapyot aning dalana. Pasensya na, tingali kapila ka na didto. Apan, kausar ako nakaadto, og kasinayatan na kimi sa tibuok kinabuhi. At kaya unang trail. Tapos sabi niya, siguro hindi na lang kami pumunta. Tapos sabi namin, okay. Sabi ko, okay lang sa akin yan. Dili na mo adto sa mga poste sa pag-ampo. Ayaw irisgo ang kinabuhi, di ba? Pero sabi niya, pwede ba naton itong ipagdasal? Kaya sabi ko, sige. Tungod ni Amy, moangkon ko nimo. Nag-ampo mi Ginoo, nakaabot mi dinhi. Gusto mi mo adto sa dapit ni Reverend Hart. Tabangi mi aron makaampo mi didto. Walay dalan, may pangpang og nipis nga kahoy. Kinahanglan kang mutabok sa kakahuyan og ingon ni ini. At parang ikaw, parang literal na nakasandal sa pader, di ba? Dahil kung madulas ka, bababa ka sa bangin at saka may mabubuo kang parang malaking bato. Walang daanan, kaya kailangan mong kumapit sa lubid at tumalon papunta sa kabilang panig. At naisip ko, kaya ayos lang ito, hindi mo naman magawa, di ba? Sa tingin ko, isa itong himalang Diyos para sa akon. Pero para sa mga lalaki, ayos lang din para sa mga babaeng katulad ko. Kaya parang nadulas ako at nahulog. Tapos nakita ko ang kuweba. Napakaliit pala nito. At sa sandaling nakita ko ito, hindi ko maisip na ato ba'y laing mga hangyo sa pag-ampo gikan sa atong mga miyembro para sa ilang pamilya? Daghan taghangyo, di ba? Nang sandaling mahulog ako roon, parang sinabi ko, naku, hindi naman talaga itong lugar na kayang mabuhay ng isang tao. Hindi lang talaga. At ako'y natigilan. Bakit nga ba tayo lubos na pinahanhalagahan ng Diyos? Naggusto niyang malaman natin ito na ipapadala niya ang lalaking ito roon sa loob ng 3 at 6 na buwan, 3 taon at 6 na buwan para maunawaan natin ang Biblia? Manhawam ako. Nablaho na lang lahat ng mga kahilingan sa panalangin at ang masasabi ko lang ay, salamat. Maraming salamat po sa pagsisikap na ito na iyong inilagay, Diyos ko. Ang mga ninunong ito na nakasulat sa Bibliang ito ay buhay pa. Sumisigaw sila sa atin na totoo ang Diyos at gusto nila tayong magkita-kita ng harapan sa pamamagitan ng paglalakbay sa panahon at kalawakan. Salita ito ng Espiritu, no? Og ang Biblia naa sa atong sabakan. Ito ang kasaysayan ng pagtubos, tama ba? Kaya balikan na ta ang Biblia. Tigilan na natin ang lahat ng kalokohan online. Alam mo na, ang pandemya ng COVID o kahit ano pa. Maraming mga hindi magandang pangyayari ang nangyayari ngayon. Pakitandaan, pumasok si Tobias sa templo upang tipigilan mo kami, di ba? Iyan ang uri ng paglaban na kailangan nating labanan. Pero magkaisa tayo at gawin natin itong matalik na kaibigan ngayon dahil napakaraming sakripisyo ang ginawa natin para magkaroon tayo nito ngayon, ha? Ano payo? Sinang may pakianan? Bakit naman tayo aalagaan ng Diyos, di ba? Narito na tayo. Kaya, basahon nato ang Deuteronomio, 3:1, versikulo 12 hangtod 13. Gusto sa Dios nga buhaton nato kini. Basahin naton ito ng sabay-sabay. Handa na, simulan na. Tipunin mo ang bayan, ang mga lalaki at babae at ang mga bata at ang mga dayuhan na nasa iyong bayan upang kanilang marimig at matuto at matakot sa Panginoon mong Diyos. At ingatan mong sundin ang lahat ng mga salita ng kautosang ini at ang kanilang mga anak na hindi pa nakakaalam ay makakarinig at matutong matakot sa Panginoon ninyong Diyos. Hanggat nabubuhay kayo sa lupang, malapit na ninyong angkinin sa pagtawid ng Jordan. At naniniwala akong umiiral tayo para sa layunin ito. Sige, kung paanong ipinakalat ni Loren ang balita tungkol sa magandang gawaing ginagawa namin dito, sa palagay ko ay ito rin ang dahilan kung bakit kami narito. Tandaan mo na lubos kang pinahalagahan ng Diyos. Tayo ang kanyang mga espesyal na puwersa at kami ang pinili ng Diyos. Sige,
Ipagmalaki naton iyan at tunay natong itayo ang tunay na pader ng Jerusalem. Ang lungsod ng kapayapaan, kapag taglay natin ang tataas na pader na ito ng tunay na kagalakan mula sa pagkilala sa Panginoon, ay aapaw sa atin. At kung meron mang manghihinang pananailangan, hikayatin natin ang mga ito, tama ba? Great hangtang ka Emmanuel, hanggang sa likod, di ba? Kasama naton ang sanggol dito na nag-aaral, alam mo ba? Sa tinuod lang, unsa kalisod mag-atiman og bata na sinatina nato na, di ba? Magpalakasan tayong loob upang sama-sama nating maitayo ang bagong Jerusalem. Amen? Okay? At mga kabataan, tayong lahat balikan na to ito. Nais niyang kumatok at manatili sa iyo at ipakita sa mundo kung gaano kahanga-hanga ang ating Diyos sa pamamagitan mo. Amen. Sige, magdasal tayo. Diyos Ama namin, nakikita namin kung gaano kahintay ng mundo ang mga taong nagbabasa sa salita at natututong matakot sa iyo. At nais kong manabik para sa malalim na pag-unawa sa salita ng ating Diyos, upang patunayan kung gaano kadakila ang atong Diyos at kung gaano siya katapatan sa sangkatauhan, na mga walang kwenta at punong pagtataksil at kawalang tiwala. Ama, tulungan mo kaming maging katulad ng mga taong nakatayo sa pintuang daan ng tubig, nakikinig sa himno ni Ezra at nagbabasa ng aklat ng kausapan. Saan man tayo magpunta, sa ating pamilya, sa ating mga lugar ng trabaho, naway ang mga lugar na iyon ay maging mga espiritual na kubol kung saan lagi nating pinagmimilayan ang iyong kasaysayan ng pagtubos. Hatagi mi sa gahom sa Espiritu Santo, aron masabtan ang giladmon sa imong kasing-kasing, mapuno sa kalipay sa Ginoo, ug masinati ang dakong pasalamat. Nining thanksgiving, ang pagpangita gikan sa kasing-kasing, mo'y labing gamhanang tambal. Itugyan kini sa tanang miyembro sa Zion, sa mga nagtapok dinhi, mga magtutudlo, ug tanang katawhan. Diyos, Ama, naway maging kami ang lahing iyon, ang henerasyong iyon. Aron imantala nga panahon nga mobalik sa kasulatan, kay ang imong pulong kinabuhi. Amahan, salamat sa paggahin o panahon kanamo sa imong pagkamatinuod anon o sa pagpadayon sa imong buhat sa pagtubo santud karon, gikan pa sa kalaan, aron masabtan namo nga ikaw katingalahang Dios. Ama, tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong salita. Nagtuo mi nga hatagan minimo og kusog sa pagbuhat ni ini. Salamat kanimo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.